Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Chen, na abala sa kanyang libro dahil sa gaganaping pagsusulit sa high school. Nang biglang isang nakakatakot na ingay ang nagmumula sa labas ng kanyang silid-aralan at ang lahat ay nagsimulang magtaka. Lumabas si Chen upang tingnan ang kaganapan, nalaman niyang namatay ang kanyang kaklase. Akala ng lahat ay nahulog ito sa rooftop ng paaralan, ngunit sa halip na malungkot ay kumukuha silang lahat ng mga larawan para ibahagi online. Sa sandaling iyon hindi makapaniwala si Chen ay talagang nabalisa siya sa pagkamatay ng kanyang kaklase. Tinakpe niya ang katawan ng kanyang kaibigan ng kanyang jacket. Maya-maya lang dumating ang mga pulis at nagtanong kay Chen, dahil nakita niya ang nangyari, kahit na nabuli ang kanyang kaibigan sa school, si Chen tahimik lang dahil natatakot siya na baka siya na ang susunod na target. Sa kanyang pagbalik sa klase, ang kanyang upuan ay may pulang likido, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umupo dito. Kinabukasan habang naghihintay na kumuha ng kanyang tanghalian na kasalubong niya ang tatlong babae na sila Weilei, Luo Ting, Xu Miao. Na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Xiao Dai, kaya sinubukan niyang umiwas sa mga ito. Ngunit hindi siya nito pinabayaan at sinundan pa siya pauwi mula sa paaralan. Sa oras na iyon si Weilei, at ang kanyang kasama ay nagalit dahil sinubukan ni Chen na tulungan si Xiao Dai kanina. Na-corner siya sa isang tahimik na kalye at itinulak siya paikot. Pagdating sa bahay nagulat siya nang makita ang kanyang ina na wala masyadong kasama dahil nagbebenta siya ng mga peking maskara at maraming hindi nasisiyahang customer. Kinabukasan habang naglalakad pabalik si Chen mula sa paaralan ay nakita niya ang isang lalaki na binugbog ng dalawang masamang lalaki. Nakaramdam siya ng sama ng loob at tumawag ng pulis, ngunit nahuli siya ng mga masasamang tao at sinimulan din siyang saktan. Kaya lumaban ang lalaki upang protektahan si Chen. Makalipas ang ilang araw ang lalaking iyon ay si Xiao Bei at nakita niya si Chen upang magpasalamat at ibalik ang pera na kinuha ng mga masamang lalaki mula sa kanya. Sa lalong madaling panahon matapos siyang tulungan ni Xiao Bei na ayusin ang kanyang telepono na nasira noong labanan. Marami siyang alam tungkol sa mga telepono at binalaan siya na pumunta lamang sa isang mapagkatiwalaang repair shop. Dahil baka nakawin ang kanyang impormasyon. Binanggit din niya na parang madaling target ng mga bully si Chen dahil maliit siya at medyo mahiyain. Hindi umimik si Chen dahil sa loob-loob niya alam niyang tama siya. Nang makauwi si Chen nagulat siya nang makita ang mga poster sa lahat ng dako na nagsasabing ang kanyang ina ay pinaghahanap ng pulisya para sa pagbebenta ng mga peking bagay. Ang mga bagay ay lumala pa kinabukasan nang ibinahagi ni Weilei ang mga poster na ito sa chat group ng klase. Dahil dito kinukot siya ng lahat si Chen. Sa ibang pagkakataon habang si Chen ay pauwi, nakita niya si Xiao Bei. Sinabihan niya itong sumakay sa kanyang motor at nang hindi nag-iisip ay ginawa niya ito kahit na hindi niya alam kung saan sila pupunta. Dinala siya nito sa kanyang lugar upang kumain. Habang kumakain sila ng instant noodles sinubukan ni Xiao Bei na pagaanan ang loob ni Chen sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Naisip niya na baka siya ay down dahil sa ilang mga problema sa pag-ibig. Ngunit sinabi ni Chen na wala na siyang pakialam sa kanyang buhay. Kaysa magsabi ng sorry si Xiao Bei ay baliw na itulak siya sa pader at sinabi sa kanya na umalis na. Kinabukasan habang nasa PE, napansin ni Chen na malamig ang pakikitungo ng kanyang mga kaklase at nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid-aralan. Ngunit may iba pang plano si Weilei na binato siya ng volleyball nang kusa itong tumama kay Chen. Nanlaban si Chen sa pamamagitan ng paghagis ng bola sa kanya. Noong mga oras na iyon ay sobrang galit na galit si Weilei, at itinulak si Chen at naging dahilan upang siya ay matamba pababa ng hagdan. Dahil napuno na si Chen, kaya't iniulat niya ang lahat sa isang detective na nagngangalang Xingye, na nakatalaga sa kaso ni Xiao Dai. Sinabi ni Chen na may madilim na landas si Xiao Dai, dahil sa patuloy na pambubuli mula kay Weilei at sa mga kasamahan nito. Nang marinig ito ay tinanong niya si Weilei at sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nila inaako ang pananagutan na sinabi kong si Xiao Dai ay gumawa ng isang bagay na nakakapinsala ito ay kanyang sariling desisyon. Tinanggihan pa nila ang pananakit kay Chen at hindi nagpakita ng pagsisisi sa pagkamatay ni Xiao Dai. Gayunpaman si Xingye ay naniniwala na ang grupo ang nasa likod ng pambubuli na humantong sa trahedya ni Xiao Dai. Ngunit walang matibay na patunay at isinasaalang-alang na sila ay mga menor de edad at hindi sila ganap na mapapanagot. Sinuspinde na lamang sila ng paaralan sa pambubuli kay Chen. Noon habang si Chen ay naglalakad pa uwi, si Weilei at ang kanyang kaibigan ay kinorner siya dahil sa pagsumbong ni Chen sa mga pulisya. Sa mga oras na ito, si Chen ay nanatiling nakatayo, nang malaman niyang aatakihin siya ni Weilei, agad siyang tumakbo.
Dali-dali niyang tinawagan si Zinye, ngunit hindi siya sumagot kaya nagtago siya sa isang basurahan. Samantala si Shou Miao, isa sa mga kaibigan ni Wei Lei na naghahanap kay Chen, narinig niya ang telepono ni Chen na nagriring nang tumawag si Zinye, ngunit imbes na hulihin siya hinayaan na lang nila si Chen at sasabihin nila kay Wei Lei na hindi nila mahanap si Chen. Hindi umuwi si Chen, sa halip ay pumunta sa bahay ni Xiao Bei at pinapasok siya nito. Pagkatapos mag-ayos, sinabi ni Xiao Bei na ligtas na siya sa mga bullies. Nagtaka siya kung bakit siya lalapit sa kanya considering na hindi siya naging mabait sa kanya noon. Pero hindi nagpaliwanag si Chen at humingi lang ng tawad. Mula noon si Xiao Bei ay naging tahimik na tagapangalaga ni Chen na nakabantay sa kanya mula sa malayo. Binalaan pa niya si Wei Lei na hayaan si Chen. Dahil sa takot kay Xiao Bei, hinayaan ni Wei Lei si Chen at si Shou Miao na ang kanyang target. Isang araw habang patapos na ang klase, lumapit si Shou Miao kay Chen, nagtatanong kung sino ang nagpoprotekta sa kanya at nagsusumamo para sa parehong proteksyon. Sa oras na iyon si Chen ay hindi nagsalita ng anuman tungkol kay Xiao Bei, ngunit nagpa siya na ihatid si Shou Miao pauwi upang panatilihing ligtas siya. Kinabukasan ay nagdala si Xiao Bei ng isang bangkos ng pagkain para kay Chen, ngunit napansin niya na mukhang kakaaway lang niya at malubha ang pinsala. Nang makita siya sa ganoong estado, hiniling niya na matulog sa kama, upang makapagpahinga siya ng maayos. Sinabi ni Xiao Bei na namumuhay na siya mag-isa mula 13 taong gulang siya, dahil iniwan siya ng kanyang ina para makasama ang ibang lalaki. Hindi niya ito nami-miss dahil hindi siya naging mabait sa kanya. Para mabuhay si Xiao Bei, madalas na nakikipag-away siya sa iba pang matitigas na lalaki. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis sa paghahanap ng taong sangkot sa serye ng mabibigat na krimen. Kinaladkad si Xiao Bei at ang kanyang mga kasama sa istasyon para tanungin. Sa bahay sinubukan ni Chen tawagan si Xiao Bei dahil hindi siya umuwi. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa istasyon hindi niya maiwasang mag-alala kay Chen. Samantala si Xiao Bei na hindi nagpapakita kay Chen ay walang pagpipilian kundi ang mag-isa sa pagtungo sa paaralan. Maya-maya nang siya ay pauwi na, si Shou Miao ay nagpakita sa kanya. Lumalabas na ito ay isang setup ni Wei Lei at ang kanyang grupo ay naghihintay doon upang bugbugin si Chen. Habang inaatake nila siya sa isang tahimik na lugar, isang may-ari ng bahay ang namagitan at binato sila ng bote at nagbabala na ang mga pulis ay parating. Nang marinig nila na huminto si Wei Lei, at ang kanyang mga barkada sa kanilang pag-atake ay biglang napagtanto na nire-record ng mga security camera ang lahat. Samantala si Xiao Bei at ang kanyang mga kasama ay pinalaya mula sa istasyon ng pulisya dahil wala silang kinalaman sa kasong kriminal. Agad niyang tinawagan si Chen pero hindi matawagan, nagmadali siyang umuwi at nakitang nasaktan si Chen. Gusto niyang balikan si Wei Lei at ang mga kaibigan nito sa ginawa nila kay Chen. Pero pinigilan siya ni Chen, sa halip ay tinulungan siya ni Xiao Bei na magbago. At binawasan ang kanyang buhok. Sa sumunod na araw, si Chen ay papunta sa paaralan, at wala siyang pakialam sa inisip ng mga tao sa bago niyang haircut. Samantala isang construction worker na nakakita sa katawan ng isang babae habang nagtatrabaho. Kinilala siya ng pulis na si Wei Lei. Ang pagtuklas na ito ay nagbunsod sa pulisya na tanungin ang isang taxi driver na pinangalanang Dakang. Dahil ang kanyang sasakyan ay nakita ng isang security camera malapit sa kung saan natagpuan si Wei Lei. Ngunit may alibay si Dakang na sinabi niya na ang kanyang taxi ay ninakaw kanina at siya ay sa hospital noong panahong namatay si Wei Lei. Nang suriin ng mga pulis ay nalaman nilang nagsasabi siya ng totoo, ngunit ang hindi nila alam ay hiniram pala ni Xiao Bei ang taxi ni Dakang kanina at nagmungkahi na magpatingin siya sa hospital. Dahil walang makuhang clue si Zinye kay Dakang kaya nagpa siyang tanungin ng mga kaibigan ni Wei Lei na si Shou Miao at Luoting para sa mga clue. Mabilis nilang inaakusahan si Chen ng pagpatay kay Wei Lei, bilang isang paghihiganti para sa paulit-ulit na pambubuli. Sa lalong madaling panahon matapos mapanood ni Zinye ang isang video na nagpapakitang hinaharas ni Wei Lei si Chen. Hindi nagtagal ay nilapitan nila si Chen, bilang pangunahing sospek sa pagpatay kay Wei Lei. Dahil hindi niya mapapatunayan kung nasaan siya sa oras ng krimen, siya ay kinaladkad sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Si Chen ay matatag na nanindigan na idineklara ang kanyang pagiging inosente. Dahil sa wala silang sapat na ebidensya, nagpas siya ang mga pulis na palayain si Chen, lalo na't magkaroon siya ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Kinabukasan ng sumunod na araw ay umupo si Chen para sa kanyang pagsusulit. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ay patuloy na sinusuri siya ng mga titig ng mga tao. Habang pauwi siya, sinunggaban siya ni Xiao Bei sa pag-asang mapalayo siya sa mga nagbabantay na mata ng mga pulis. Hindi ito napansin ni Zinye at ng kanyang kasamahan. Ang dalawa ay nasa isang liblib na lugar, na ibinahagi ni Xiao Bei kay Chen ang kanyang plano para iligtas siya sa anumang parusa. Hiniling niya sa kanya na baguhin ang isang kwento kung saan binabalak niyang saktan si Wei Lei, ngunit hindi sinasadyang pinatay siya nang siya ay lumaban.
Sa simula ayaw ni Chen ang planong ito, ngunit si Xiaobei hinikayat siya na nagsabing hindi siya magtatagal sa kulungan dahil siya ay menor de edad pa lamang. Si Chen sa wakas ay sumang-ayon sa plano at nangako silang magsasama-sama kapag nakalabas na siya sa kulungan at matatapos na niya ang kanyang pag-aaral sa universidad. Nang maglaon ng pulis ay nakarating sa kinaroroonan nila Xiaobei at sinaktan si Xiaobei ng ilang beses si Chen upang ay pakitang mas totoo ang kanilang kasinungalingan sa mga pulis na naaresto siya at dinala para sa pagtatanong ni Zhang Ye. Sa panahon ng interogasyon inamin ni Xiaobei ang aksidenteng pagpatay kay Weilei. Ngunit ang hindi niya sinabi sa kanila ay ang malaking nakatagong katotohanan na si Chen nga pala ang dahilan ng pagkamatay ni Weilei, isang lihim na pinili niyang itago sa sarili niya. Flashback si Weilei ay lumalapit kay Chen at humihingi ng tawad sa lahat ng pagkakataong binubuli niya siya. Nakiusap pa nga siya kay Chen na huwag sabihin sa pulis ang tungkol dito pero naramdaman ni Chen na sobra na ang ginawa ni Weilei at piniling lumayo. Hindi na siya handang makinig pa sa kanya, gayunpaman ay hindi sumuko si Weilei at patuloy na ginugulo si Chen na hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkakasala sa kanyang mga nakaraang aksyon. Noong panahong iyon sinubukan ni Chen na huwag pansinin, ngunit pagkatapos na isangkot ni Weilei ang kanyang ina na naging dahilan para si Chen na wala ng gana. At bigla ang pagsiklab ng galit dahilan para mahulog siya sa hagdan at mamatay sa lugar. Pagkatapos sinabi ni Chen ang lahat kay Xiaobei. Matapos marinig ang nangyari nagpa siya siyang tumulong. Doon nagkaroon ng plano si Xiaobei na akuin ang pagkamatay ni Weilei para iligtas si Chen sa gulo. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagkukunwaring pananakit kay Weilei na nagiiwan ng mga gasgas na marka sa kanyang kamay. Para maging kapani-paniwala ang kwento niya sa pulisya. Gumawa ng kwento para ilayo si Chen sa gulo. Ngunit hindi madaling nakumbinsi si Xinye na may pakiramdam na si Chen ay maaaring talagang may pananagutan sa pagkamatay ni Weilei. Lalong lumakas ang mga hinala nang makita niya ang CCTV footage na nagpapakita kay Xiaobei na madalas na sumusunod kay Chen papunta at pabalik ng paaralan. Na nagpapahiwatig na maaaring may higit pa sa kwento kaysa sa nakikita. Kaagad pagkatapos na tawagan ng mga pulis si Chen sa istasyon upang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Kasabay nito nag-uusap din sila ni Xiaobei sa ibang kwarto, sinisikap nilang tingnan kung magkatugma ang kanilang mga kwento. Ngunit pareho silang nananatili sa kanilang mga salita na nagsasabing hindi nila kilala ang isa't isa upang magmukhang mas kapani-paniwala. Nang makita ni Chen si Xiaobei, sinampal siya sa mukha na nagpapakita sa mga pulis na hindi sila magkakilala. Naisip ng mga pulis na kasalanan ito ni Xiaobei at pinakawalan si Chen dahil parang inosente siya. Pagkatapos si Chen ay nakuha ang kanyang mga resulta ng entrance exam sa kolehiyo. Makalipas ang ilang araw ay dumaan si Xinye upang makita kung ano ang kalagayan ni Chen matapos ang nangyari. Ngunit ayaw niyang pag-usapan ito, bago siya umalis medyo nabigla siya nang malaman na sasailalim si Xiaobei sa death penalty. Si Chen ay lubos na natigilan dito at nakaramdam ng guilty. Pinuntahan siya ni Xinye para aliwin, ngunit hindi na niya nagawang itago ang sikreto at ibinunyag niya ang totoong nangyari. Sa oras na iyon ay niyakap siya ni Xinye at sinubukang pakalmayan. Sinabi ni Xinye na hindi totoo ang death penalty, dahil gusto lang niyang malaman kung ano ang reaksyon ni Chen. Pinuntahan nila si Xiaobei sa kulungan, at sinabi ni Xinye na mas mabuting sabihin ni Xiaobei ang totoo. Sa huli ay nagpa siya si Chen na angkinan ang kanyang mga pagkakamali at isuko ang kanyang sarili sa mga pulis. Na nauwi sa 4 na taong sentensya ng pagkakulong para sa aksidenteng kamatayan at si Xiaobei na napatunayang may bahagi sa buong pangyayari. 4 na taon ang nakalipas at pareho silang nakalabas sa kulungan na handang magsimula ng panibagong buhay. Sa pagiging isang guro na maaaring mag-ingat sa kanyang mga mag-aaral mula sa pang-api. Habang nais ni Xiaobei na bawasan ang kanyang masamang paraan at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan kasama si Chen. Si Chen ay naging guro at nakita niya ang isang batang babae na mukhang galit na galit. Inihatid niya ang babae sa bahay kasama si Xiaobei sa hindi kalayuan nila. Ang gobyerno ay nagpalagay ng mga bagong alituntunin upang masugpo ang pambubuli sa mga paaralan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.